Nananawagan ng isang grupo na maghigpit laban sa school supplies na may mga nakakalasong materyales. Ang ilan sa mga ito binibenta ng mas mura at walang product label. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Bit-bit ang mga walis, brush pampintura at iba pang gamit panglinis, sinimulan ng Toro Hills Elementary School sa Quezon City ang kanilang brigada eskwela. Pero ang iba, placard ang hawak para ipanawagan na maging toxic-free at waste-free ang mga paaralan. Gate ng non-government environmental organization na Ban Toxics, paigtingin dapat ang Green Procurement Policy. Sa nasabing policy, may listahan lamang ng mga gamit na idodonate o ibibigay sa mga paaralan na walang nakalalasong kemikal. Gamit ang kanilang toxic chemicals detector, nauna ng sinuri ng grupo ang ilang mga school supplies galing sa Divisoria. Kasama dyan itong kiddie water container. Nakitaan niya ng detector ng 24,500 parts per million ng toxic lead. Ayon sa World Health Organization, matagal nang natukoy bilang nakalalasong substance ang lead. Ilan daw sa senyalis ng lead poisoning sa mga bata ang mas mababang intelligence quotient o IQ. Nakikitaan din sila ng pagbabago ng ugali gaya ng mas maikling attention span at pagiging antisocial. Nagdudulot din ng lead poisoning ng anemia, hypertension, kidney malfunction at pagkalason sa immune system maging sa reproductive organs. Ang mga epektong yan ng lead irreversible o maaaring hindi na raw magamot. Ang lead po kasi ay isang neurotoxin. Ang pangunahing inaatake nito ay yung utak, humihina talaga yung development, IQ development ng bata pag na-expose sa ganitong klaseng lason. Ang mami na si Angel, pabor sa isinusulong ng grupo. Titingnan ko din yung kung toxic ba siya o non-toxic. Kasi bata ang gumagamit. Lalo na sa anak ko, siya, mahikain, mabilis siya magkaubo. Pero ang ilan pang mga magulang na nakausap namin, iba ang isinasaalang-alang sa mga binibiling gamit pang eskwela. Siyempre, unang-una yung presyo kasi mataas na ang bilihin ngayon eh. So, yung disenyo, depende na sa mga batang gagamit kung anong gusto nila. Chinek ng News 5 ang mga ibinibentang school supplies sa Divisoria, lalo't kaliwat kanan na uli ang mga nagtitinda nito. Marami sa mga itinitindang school supplies dito sa Divisoria, pawang mga nakabundle, gaya nito na 10 pirasong notebook sa isang pack. Ang problema, ang ilan sa mga yan wala ng product label na nakalagay. Ang sinasabi ng mga tindera, wala silang magawa dahil ito na rin daw ang mga ibinabagsak sa kanila. Panawagan ng grupong Ban Toxic sa DepEd, mas higpitan ang pagpapatupad ng mga batas patungkol sa pag-iwas sa mga nakalalasong kemikal. Wala pang tugon ng DepEd sa naturang panawagan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.